Hi guys, it's me, Sausawerang Pobre. So, paki-subscribe and support. Thank you. Hello guys, what's up once again? So, andito na naman tayo sa muli ang Sausawerang Pobre. So, ito na nga guys. So, dahil ngayon ay may mainit na naman na issue dito sa Kalingap. So, ngayon magbibigay tayo ng sarili nating opinion as viewer or taga-suporta, no? So, dahil isa tayo sa masugid na taga-suporta ni Kuya Bal at saka ng buong Kalingap. So, hindi natin maiwasan na hindi makapagkomento. So, kung ang iba nagko-komento lang dun sa mga comment section, so ito tayo ngayon ay magpapahiwatig dito sa ating upload or sa ating video. Dahil nga sa mga comment ng iba is as viewer na kagaya din nila, so hindi natin minsan nagugustuhan yung yung mga pinagsasabi ng iba. Although naiintindihan naman natin kasi talagang may karapatan naman tayo mag-komento, no, sa bawat video. So, ako magbibigay ako ng aking opinion kasi guys, sa totoo lang talaga, kaya ako nandito sa Kalingap dahil kay Kuya Bal. Kumbaga si Kuya Bal ang number one na sinusuportahan natin dito. Una, tapos syempre yung sina Kalingap Rab at Edna, so at ng buong Kalingap. So lahat na yan sinusuportahan natin dahil nga sa founder ng Kalingap, si Kuya Val. So, doon sa mga live niya, so syempre may mga nababasa tayo ng comment na minsan hindi maganda at alam natin na laban kay Kuya Bal. So, ito nga guys, so kanina may nabasa ako na comment doon sa live ni Kuya Bal na ang sabi niya dito is, kasi nga 'di ba? So, ngayon pinag-uusapan yung about sa community, no? Si Roel saka si Rochelle na pwedeng magbuklod. Tama ba yung ko maghiwalay? Actually guys, minsan nakakalungkot lang din isipin na aminin man natin kung ano man ang narating ngayon ng Rochelle. So, yun ay malinaw sa atin kung paano sila na natagpuan, kung sino sila, kumbaga kung ano ba talaga ang pinagmulan nilang buhay. So alam natin yan, malinaw sa atin yan, hindi lingid sa atin yan. At sino ang mag-aakala na nang dahil sa Kalingap na natagpuan sila is umabot na sila ngayon sa ganitong posisyon ng buhay nila na talaga nga naman ang laki na talaga ng pagbabago at ang layo na ng narating, no? So kumbaga talagang yung dati tingin natin na walang-wala, ngayon ako talong-talo na talaga tayo, no? Sa katayuan ng buhay nila. Talagang masasabi na natin na hindi lang isang simpleng pamumuhay mayroon sila ngayon or simpleng buhay. Talagang nga namang masasabi natin na okay na ang buhay nila ngayon. Talagang maluwag na, mayroon na, hindi na sila yung hirap na kung paano sila natagpuan. Ako talaga, aminin ko sa sarili ko, nung nag-uumpisa is talagang gustong-gusto ko si Rochelle, no? So, syempre, sinubaybayan talaga natin yung buhay nila, kung paano sila paano step by step, no? Hanggang sa narating nila ngayon. Ako nag-stop ako. Hindi ko sinasabi na porket hindi na ako nanonood kay Rochelle is hindi ko na siya gusto. Ang akin lang naman, di ba, tama naman na instead na mag-comment tayo ng mga masasakit na salita kasi hindi natin nagugustuhan yung tao, it's better na wag na lang natin panoorin or i-stop suportahan. Hindi naman ibig sabihin na parang dahil sa ginawa mo yun, para sa akin mas pinili ko ang hindi na lang ako manood sa mga videos niya kaysa mag-comment ka dyan sa mga comments ng kung ano-ano na mas nakakasakit, di ba? So kung hindi mo gusto ang isang bagay, wag mong panoorin, skip. Marami kang choices, marami kang pwedeng panoorin. So nung simula nung nagkaroon na siya ng sarili niyang vlog, nung nagba-vlog na talaga siya, nag-umpisa na siya. So syempre hindi talaga maiwasan yung mga bashing, no? Yung mga binabash siya, kung ano-ano. Tapos isang beses na parang may nang bash siguro sa kanya, tapos nag-response siya doon sa nang bash sa kanya na parang naanuhan ako, yung parang nayabangan ako sa dawi ng pananalita niya.
Although may karapatan naman talaga siya na sagutin yung nangbaba sa kanya lalo na kung below the belt, 'no. So, andoon na tayo. So, wala na akong masasabi doon kasi karapatan naman niya yun, personality niya yung naapakan, pagkatao na yung naapakan. So, may karapatan siya kung anong gusto niyang gawin. Pero dahil ako manonood, parang hindi ko yung nagustuhan yung the way ng pananalita niya. Yung parang doon sa narinig ko sa mga sinasabi niya, yung parang bumalik ako doon sa buhay na kung paano sila natagpuan, na parang pakiramdam ko is nayabangan ako, no? So, simula noon, natabangan ako. Kumbaga, natabangan ako sa pananalita niya. So, aaminin ko, syempre kalingap siya. Pero, although ako talaga sinusuportahan ko halos kalingap, no? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nandito ako hindi para sa love team lang, para kiligin lang. Kumbaga, nandito ako isa sa programa ni Kuya Bal, adhikain ng kalingap kung bakit ko sinusuportahan. So, although parte pa rin si Rochelle ng kalingap kahit mayroon na silang sariling community, umistop talaga ako. Ibig sabihin, umistop talaga ako sa panunood ng mga videos niya. So, sabi ko man nga, umistop man ako sa panunood, hindi ako kawalan. Hindi ako kawalan ni Rochelle, no? Kisa naman sa maging basher ako or mag-comment ako ng kung ano-ano sa mga comment section, mas masakit yon. Kaya guys, para sa akin ha, kung kayo sino man sa mga angels or sino man sa mga kalingap ang hindi ninyo gusto, it's better to skip. Huwag panoorin ang mga videos nila kaysa mag-comment kayo ng kung ano-ano na mas masakit. Ako yan ang ginawa ko. Hindi na lang ako nanood kaysa may sasabihin ako or mangbabash ako or maging isa akong basher. So, in-stop ko ang panonood. So, ito na nga ngayon. So, syempre, hindi naman ibig sabihin na porket hindi tayo nanonood is wala na tayong masasagap na mga issue or sa mga nangyayari, no? Syempre, updated pa rin tayo. Kasi, syempre, nandito tayo sa platform na to. So, kaya talagang mai-inform tayo sa mga nangyayari. So, ito na nga, actually, dahil nga hindi ko naman pinapanood, hindi naman ako talaga totally updated kung ano yung nangyayari na issue. Pero dahil ang iba, sinusuportahan natin mga videos nila, so doon tayo nakakuha ng mga information kung ano na ang mga nangyayari at ano yung mga issue ngayon. So, yun na nga. So, una, ang narinig ko is yung hiwalayan. Yung parang nagkaroon ng problema yung dalawa is naghiwalay. So, yun ang una kong nasagap. So, ang akin lang din naman ang masasabi ko doon, sa magkarelasyon kasi is normal. Normal yung nag-aaway, normal yung nag-break, magkakabalikan, tampuhan, 'di ba? Hindi mag-uusap. Para sa akin, wag naman maging ignorante sa mga bagay na yan kasi lahat tayo dumaan sa ganyang bagay. Lahat tayo nagkaroon ng mga boyfriend, so hindi mga perfect ang relasyon, is talagang nagkakaroon ng mga away-bati, tampuhan, hindi pagkakaintindihan, napaka-normal. Pero dahil nga nasa social media, so wala nang privacy, is lahat naka-open, kaya ang lahat ng bagay na papag-usapan na kahit hindi naman dapat pag-usapan, napapag-usapan kasi nasa social media. Wala nang privacy, wala nang natatago, is ang buhay open, no? So, lalo pa nga, umabot sila sa relasyon na ang buhay talaga nila is open. Kaya hindi masisisi kung lahat ng tao ay sasawsawan ang problema nila. Kasi open sila, no, dito sa social media. At dito sila nabuo sa social media. Kaya yung mga nakakasagap ng kung sino-sino sa mga ganitong klaseng issue, huwag sisihin, no? Kasi kung sabi nga, kung ayaw nyo mapag-usapan at ayaw nyo kumalat, so dapat naka-private ang buhay, no? Napakasimple lang. So ito na nga, ako nga, nung narinig ko yung mga hugot-hugot lines na yan, na may mga ganong issue, no? So tungkol sa mga breakup na yan, ako hindi ko masyado pinansin yan. Kasi nga sabi ko nga, napaka-normal. Sa lahat ng magkarelasyon, sa lahat ng tao is may ganong problema. Hindi yan maiwasan. Pero dahil nga tayo ay mga sawsawera, mga chismosa, so talagang naghahanap tayo ng mapapag-usapan, no? So, yun. So, tulad yan ang sinabi ko is nag-stop talaga ako manood sa kanya, no?
kay Rochelle. Kumbaga talagang hindi na ako naging interesado. And besides, panoorin ko man or hindi, hindi ako kawalan. Mas pinili ko ang hindi manood kisang maging bashers. Mas mahirap yon. Mas piliin natin ang hindi na lang manood kung kayo ay magsasalita ng kung ano no sa isang tao. So ito na nga, dito na nga tayo ngayon sa issue na grabe nga naman talaga itong lumaki na naman itong gulo ng Kalingap, no? So hindi nawawala ng gulo ang Kalingap dahil nga maraming involved na tao. Kung tutuusin, yung Kalingap talaga tulad yan sinabi ni Kuya Bal, wala namang problema. So nagkakaroon lang ng problema kasi nga ang daming involved na tao, ang daming nakikisawsaw. Lahat may mga kanya-kanya opinion, lahat may kanya-kanya sinasabi. Although lahat naman niya talaga may karapatan magsalita or ilabas kung ano talaga yung opinion nila or sasabihin nila. So ito. So dapat guys, unang-una pa lang, alam natin kung sino talaga ang pinaka may karapatan sa Kalingap kung sa oras man ng pagsasalita. Sa akin, kung may unang-una man na may karapatan magsasalita, si Kuya Bal. Si Kuya Bal ang may karapatan magpatupad ng mga rules, ang may karapatan magdesisyon, ang may karapatan magsabi ng kung ano ang gusto niya ipatupad. Kasi siya ang founder, siya ang nagtayo ng Kalingap. So siya ang may karapatan sa lahat. Kung sino-sino man itong mga involved dito sa Kalingap, so lahat yan ay under ni Kuya Bal. So may nabasa lang kasi ako dito kasi nga 'di ba si Kuya Bal is kung hindi ako nagkakamali. So nagsuggest siya na parang humiwalay si Ruel sa community ni Rochelle, no? Kung hindi ako nagkakamali. So nasa punto na kailangan niya sigurong mamili kung kay Rochelle o dito sa Kalingap. So yun ang pagkakaintindi ko, no? So kung mali man ako, so correct me na lang, no? So ito, ngayon wala akong alam kung ano na yung nangyari, kung may pinili na or ano na yung doon sa ni Kuya Bal. Basta may nabasa lang ako na comment na ito ang gusto ko bigyan ng pansin. Ang sabi niya dito, dapat lang humiwalay na si Ruel kasi masyado ng diktador si Matubang Bal Santos. Ganito yon. Diktador. So paanong naging diktador? Na kung tutuusin, siya naman talaga ang dapat magsalita. Siya ang unang-unang na dapat may boses. Siya yung unang-una na dapat magpapatupad. Hindi siya diktador. Dapat alam nyo kung ano yung posisyon ni Kuya Bal sa Kalingap bago kayo mag-comment or magsalita ng ganito. Hindi siya diktador. Kung tutuusin, kung sino man ngayon dyan sa Kalingap ang mga naging maganda ang buhay or kung sino man, walang ibang pasasalamatan unang-una si Kuya Bal. Si Kuya Bal ang sabihin, siya ang dahilan ng lahat-lahat kung bakit may mga reactors sa Kalingap, may mga ganito sa Kalingap, may mga angels sa Kalingap dahil yan kay Kuya Bal, no? So nagsanga-sanga na lang yan. May mga kanya-kanya na tungkulin, no? Pero tandaan natin, si Kuya Bal ang founder. Si Kuya Bal ang nagtayo. Si Kuya Bal ang dahilan. Okay? So yan ang wag na wag natin kalilimutan. Kaya minsan masakit. So habang mga pinapanood ko yung mga bawat video nila, tapos may mga nagko-comment, sa totoo lang guys, nasasaktan ako para kay Kuya Bal. Kasi sa bawat problema, sa bawat issue, bakit lagi siyang nasasagasaan? Bakit lagi siyang binabangga? Bakit lagi siyang humahantong sa punto na talagang siya ang nababato, no? Na imbis na kung tutuusin, kung lawakan yung pang-uunawa, si Kuya Bal ang dahilan ng lahat.
kung bakit may mga taong nababago ang buhay, kung bakit ngayon may mga nakakapag-aral na mga angels, may mga mahihirap na may mga magagandang tinitirhan, ang daming nabago ang buhay. Yun ay dahil kay Kuya Bal. Yun ang wag na wag natin kalilimutan na si Kuya Bal ang dahilan ng lahat. So ito na nga. Tapos ngayon sasabihin yung diktador, tapos ngayon siya na yung nalalagay sa alanganin na kung ano-ano yung mga sinasabi laban kay Kuya Bal. So napaka-unfair naman nun. Tignan mo naman yan na kung tutuusin yung mga ano ngayon, yung mga galamay ngayon ng kalingap. Kung si Kuya Bal naging selfish, dapat walang mga ganyan. Kung tutuusin siya na nga ngayon ang natatalo Kahit nga sa views siya na yung nadidihado. Kasi bakit? Sa kakatulong niya, ayaw niya na siya lang yung umangat. Halos gusto niya lahat umangat. Hindi siya selfish. Pero pag may mga issue, bakit parang siya ang laging natatamaan? Parang siyang laging nababato. 'Di ba? Kung tutuusin magsalita man si Kuya Bal na magsalita, karapatan niya yun. Kasi siya naman talaga ang unang-una na kung may karapatan, siya naman talagang unang-una may karapatan na may say, na may sasabihin, na magpatupad. Kasi kanya yan kanya ang kalingap 'di ba? Ang masakit nga nito, porkit may mga nabuo na sila na let's say, katulad niyang kina Rochelle. Bago nagkaroon ng Rochelle, may Kuya Bal, may Kalingap Rab, may K-Boys. Okay? Ang Rochelle alam natin kung paano yan natagpuan. Kaya minsan hindi ko sila pinapanood kasi alam nyo kung bakit. Okay, sabihin na natin na baka mali yung mga nasasagap ko na information. Mga mali. Alam ko hindi sa akin mag-a-agree ang sinuman. Opinion ko lang ito na sinasabi ko, hindi ko sinasabi na tama. Ito ay opinion ko lang. Na parang porket ngayon is nagkaroon na sila, lumaki na sila, parang iba na, alaki na ng pinagbago doon sa umpisa, doon sa una, 'di ba? Pag mga bago pa lang ang sasabihin, ay hindi kami magbabago. Yun talagang grabe nila purihin yung mga kalingap. Talagang halos parang akala mo talagang yung mga sinasabi nila hindi magigiba. Ngayon nagkaroon na ng pakpak, kaya nang lumipad, kumakalaban na. Nagbabago na, ang laki ng nabago, no? Parang hindi mo na mahagilap yung mga humbleness, yung kung paano nag-umpisa na paano mag-promises, hindi magbabago, yun talagang ang puring-puri ang kalingap. So ngayon nakikita naman natin na halos nakakalaban na. Okay? So may mga ano na sila, may mga pakpak na, may mga sungay na. So may mga lakas loob na talaga sila magsalita. Okay, sabihin natin ando na tayo. So karapatan ng bawat isa ang magsalita, ang sabihin kung ano yung opinion nila. Karapatan ng bawat isa yun. Pero para sa akin, wag na wag kalilimutan kung bakit kayo nandyan sa posisyon nyo ngayon. Si Kuya Bal ang unang-una na dahilan. Kasi kung walang kalingap na tinatag si Kuya Bal, wala ngayong naaabot na mga mahihirap. No? Kaya doon ako nasasaktan. Doon ako nasasaktan sa part na yun na porkit nagkakaroon na, nakakalimot na kung sino yung tumulong sa inyo, kung sino yung taong hindi naging selfish, kung sino yung tao na talagang nagmahal, na talagang ayaw niya na siya lang yung umangat. Ang gusto niya is halos umangat. Tapos ngayon, siya na yung nakakalaban pag may mga ganitong problema. Siya yung, kumbaga may mga binabato na iba, pero ang untali, kung sabi ko untali kay Kuya Bal, no? So, doon ako nasasaktan, nasabi ko, minsan ang hirap talaga, no? Umasa doon sa mga pangako. Kaya minsan parang, it's better na lang talaga na, okay, tutulungan, wag na mag-expect ng too much na ibabalik sa'yo ng tinulungan mo. Kasi, pag nag-expect ka ng sobra-sobra,
ikaw yung masasaktan, no? So, yun na nga, parang ngayon pakiramdam ko, parang siya na yung napapasama, no? O, 'di ba hanggang kapatid niya nagkaproblema na o kung ano-ano na yung mga sinasabi kay Kuya Bal, no? So, masakit lang yun isipin. Although nga talagang alam ko naman na ang problema is hindi naman talaga, hindi mo matukoy. Hindi mo matukoy kung ano ba talaga ang naging issue, kung bakit lumaki ng ganito. Kasi nga, syempre ang daming umaano, tawag nito, ang daming sumasalo ng mga issue. So, bawat sumasalo may kanya-kanyang opinion. O, ayun, nagrarambol-rambulan na, no? Nagrarambol-rambulan na. Kaya, ito, nagkaka-issue. Ang masaklap nga lang doon, kasi sa bawat issue, hindi naliligtas si Kuya Bal. So, lagi talagang may nababato sa kanya. So, yun na nga. So, dito sa nag-comment na to, hindi naman si Kuya Bal diktador. Kumbaga siya lang talaga is may karapatan magsalita. Karapatan niya kasi siya yung dapat nagpapatupad ng mga roles. Siya yung dapat talaga nagsasabi, no? Kaya paano maging diktador? So paanong nasabing diktador 'yan? Dapat lang, karapatan lang din naman talaga niya magpatupad, or kung sino man sa kanila na under niya na may gusto siyang sabihin, no? Hindi yan pagiging, para sa akin hindi yan pagiging pagiging diktador na sinasabi mo na diktador. Okay? So, yun. So, tapos na tayo diyan kay Kuya Balbasa. Ako, ito lang ang masasabi ko, no? Guys, wag na wag niyong kalilimutan, especially kay Rochelle, no? Sa community ng Rochelle, sa family ni Rochelle. Alam namin kung paano kayo natagpuan. Alam namin ang kwento ng buhay nyo. Alam namin kung sino kayo. Hindi sa pagmamaliit, hindi sa pang-aapak. Natutuwa kami, nagpapasalamat kami na nandito na kayo ngayon sa posisyon ng buhay nyo. Umabot na kayo sa ganito na talaga nga naman blessed na blessed kayo. Talaga nga naman masasabi namin na talagang grabe na yung pagbabago ng buhay. Pero wag na wag tayo makakalimot. Kung hindi dahil kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, hindi kayo aabot sa kung ano meron kayo ngayon. No? So, wala naman akong sinasabi dito na naging masama sila sa Kalingap, naging masama sila kay Kuya Bal. Hindi yan ang punto ko doon. So, my point is, ano man ang marating sa buhay, wag na wag makakalimot kay Kuya Bal. Dapat laging lingunin, sino kayo noong natagpuan kayo. Kung wala ang Kalingap, wala kayo ngayon sa kinaroroonan nyo. No? So, ako, yun nga ang sabi ko nga, it's better na wag na lang ako manood. Kisa may sasabihin ako. Ayoko maging basher. So, ito is mamalasakit lang ako sa syempre ako, hindi naman ako kilala ni Kuya Bal. Sino ba ako, 'di ba? Isa lang akong taga-suporta, isa lang akong viewer. Simula pa noon is talagang isa si Kuya Bal sa hinahangaan ko na nagcha-charity. Na talaga nga naman proud na proud ako sa kanya. Masaya ako sa ginagawa niya kasi ang daming natutulungan na mahihirap. Okay? So, yun. So, wish ko na lang na sana dahil magpapasko, sana hindi magka-problema yung mga pamilya kasi syempre involved na dyan yung family issues, no? So, pamilya sila, no? Sina Roel, lahat sila is pamilya, no? At saka yung mga Kalingap, syempre family na rin yan. So, sana nga talagang is itong mga gusot-gusot na to is magkaayos-ayos, no? Okay. So, dito naman tayo sa isang comment na nabasa ko na talaga nga naman is din ito, is may katotohanan din na sinabi dito. So, agree naman ako dito. Pero, masakit din na
masakit na marinig or mabasa ito ni Rochelle or sabihin ito kay Rochelle, no? Kasi kahit papaano tao nasasaktan, no? Kasi minsan kahit na yun ang katotohanan, pag narinig mo is masakit pa rin. Sabi nga ang katotohanan is masakit. So itong nabasa ko na pangalawang comment, ito is tungkol kay Rochelle. Ito ay tungkol kay Rochelle na umaagree din ako dito, no? Itong sabi, lumaki ulo ni Rachel, umangat lang ng konti parang sino. Alam naman ng mga tao kung sino siya galing. Ito na nga ang sinasabi ko. Kung ano man ang buhay ni ngayon ni Rochelle, alam namin kung sino kayo nung natagpuan. Hindi sa pagmamaliit, kasi lahat tayo mahihirap, no? Walang mayaman dito. Kung may mga mayaman man, sila yon, no? Ang akin lang din naman, syempre, kung may narating na ngayon sa buhay, kunting ano pa rin, humble, no? Yung talagang dapat maramdaman pa rin namin na ito kami noon. So, dapat alam ko naman na may karapatan nyo yan or wala kayong dapat i-explain sa buhay nyo or sino ba naman kami, di ba? Kami lang naman is taga-suporta. Dahil kung hindi naman kami sumuporta, maaaring hindi naman umangat. Okay? So, may parte tayo doon kasi isa tayo sa sumuporta. So, dahil nga, ang tao talaga is nagbabago. Sabi nga, walang forever. Ang tao minsan napakabait kung nandoon ka pa sa punto na walang-wala ka. Lalo na kung kailangan na kailangan mo pa rin ng tulong ng ibang tao. So, ang dami mo dyan mga pangako. Yung parang talaga nga naman yung mga sinasabi mo parang makatotohanan. Pero normal sa tao is talagang nagbabago. Nagbabago at nagbabago. Lalo na pag nagkakaroon na sa buhay, nagkakaroon na ng pera. So, sabihin man natin na hindi tama ang ganitong word, yumayabang. No? So, talagang napaka-normal yan. Kung may mga tao man na talagang nami-maintain yung humbleness nila, yung kabaitan, konti. So, mayroon din siguro, pero hindi lahat, no? So, is talagang mayroon talaga na pinagbabago ng pera, no? Kung ano yung mga natatanggap. So, talagang nagbabago yung pag-uugali ng tao, no? So, iyon na nga itong sinabi ng nag-comment. So, 'di ba nabanggit ko na nga kay Rochelle na kahit papaano sana is maramdaman pa rin ng mga viewers na talagang nandoon ka pa doon sa humbleness mo nung una na kung paano ka natagpuan. Kasi alam mo, magbago man yung ugali, ibig sabihin magbago man yung buhay mo, nakakabit na sa tao kung paano ka natagpuan. Hindi pa rin yun mawawala. Kasi kahit ngayon sabihin na natin yung word na yumaman ka na, may pera ka na, pero lagi pa rin yan nakakabit kung sino ka, kung saan ka nagsimula, kung saan ka nadampot. Lagi pa rin yun maikakabit kasi natagpuan ka, wala. Ibuti sana kung una pa lang na natagpuan ka, is talagang angat na yung buhay. At lagi natin tatandaan at clear yan sa lahat at malinaw yan sa aming lahat. Kalingap ang dahilan. Kung may mga narating man kayo sa buhay, hindi naman ito panunumbat. Kasi trabaho naman ni na Kuya Val, ni na Kalingap Rab, ang mag-charity, ang tumulong, ang magbago ng buhay ng mga mahihirap. Hindi ito panunumbat, pero para sa akin, yung pagpapakita man lang ng humbleness, appreciation, hindi yung appreciation, humbleness lang doon sa mga panahon na kailangan mo pa sila. So, porkit umangat ka na ngayon, tumalon ka na sa napakataas na ng status ng buhay,
is parang ikaw na ngayon yung magyayabang, yung parang akala mo naapawan mo na sila, sila na yung nasa baba. Pangit tignan yun, pangit maramdaman yun, kasi bakit? Kahit na mas umangat kayo, dapat ipagpasalamat nyo lang yan, pero wag gamitin para maging mayabang, lumaki ang ulo. Lagi pa rin natin lilingunin kung sino yung tao na naging dahilan kung bakit narating mo ngayon ang rurok ng buhay mo. So yun ang lagi pa rin natin itatak sa puso at isip natin. Hindi ko ito sinasabi na ang pag-charity ni na Kuya Bal is parang may panunumbat. Hindi yan panunumbat. Isa yan sa pagpapasalamat. Kasi kung may magpapasalamat man, isa talaga ako doon sa kung wala talagang Kuya Bal, itong mga nabago na buhay, andoon pa rin sila sa buhay nila. 'Di ba? So, malinaw sa atin yan. Kaya nga minsan nasasaktan ako, no? Nagtataka ako sa dinami-dami ng nagawang kabutihan. Bakit nagagawaan pa rin ng kwento na talagang hindi katanggap-tanggap? Bakit bulag pa rin sa nakikita? Minsan hindi mo maintindihan kung sila ba ay talagang naiinggit o talaga nga bang totoo na may nakikita silang mali? Kasi kung ako ang tatanungin, hindi ako natulungan, wala sa akin na iabot kahit piso ang mga kalingap. Grabe ang pagpuri ko sa kanila. Hindi ko sinasabi na perfect ang galawan nila, perfect ang buhay nila, perfect ang pananalita nila. Pero wala akong maipipintas kung pagdating man lang sa pagtulong. Huwag kasi mag-expect, or ang iba kasi parang gusto gawin na lang silang robot porket nag-charity sila, porket tumutulong sila, yung parang sila na yung gusto diktahan, o ganito yung gawin nyo, ganito, pwede ba yun? Hindi. Kaya nga minsan ang iba hindi nga pare-parehas talaga ang ng tao, level ng utak. May mga utak na masyadong makikitid, may mga alam nyo guys, kung may diktador man dito nasasabihin natin, hindi si Kuya Bal ang diktador. Minsan mga bashers ang diktador, mga viewers na wala naman sila sa loob ng kalingap. Sila ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin, ano ang gusto ipagawa. Sino ang diktador ngayon? Si Kuya Bal ba ang diktador? Kung may didiktahan man si Kuya Bal, yun ay sakop ng ng community niya. Normal yun. Kasi kanila yan. May karapatan sila. Kung kayo nga na mga bashers, na wala kayong karapatan, wala kayong idea kung anong mga patakaran nila dyan, ang galing-galing nyo magdikta kung anong dapat niyang gawin. Kayo ang nag-uutos kung ano yung gusto ipagawa nyo kay Kuya Bal. Diba? Isipin nyo yan. Kaya nga masasabi ko dito, ang mga tao nga, hindi pare-parehas ang level ng utak. May mga diktador, may mga makikitid ang utak, may mga mayayabang, may mga inggit. So, yan yung nandyan. Kaya, ganito ang nangyayari. Kung ang lahat isusuporta lang sa nakikita naman natin ang mga ginagawa nila, nakikita naman natin kung gaano kaganda yung nagagawa nila, bakit ang iba nagbubulag-bulagan? Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang nakikita nila. Masyado nilang tinatakpan yung maganda nilang nakikita kasi nasasapawan sila ng inggit. Kaya kahit maganda yung ginagawa, maganda yung nangyayari, maganda yung resulta, pilit nila yan buburahin. Kasi iba yung ipapatong nila na yun ang gusto nilang makita. 'Di ba? So, nakakasakit lang, no? Yung parang ang sakit lang talaga isipin na kung tutuusin nga, sila yung mas may maraming ambag sa mga Pilipino. Yung mga nagcha-charity, kasi bilangin mo na lang, sa pabahay pa lang, bilangin mo yung pabahay na yan na nagkaroon ng bahay, may nasilungan na maaayos. Yung pagbibigay na lang nila ng bigas
na kung hindi sila nagrarasyon ng bigas, ano mga kakainin ng mga yan? Halos walang makain. Yung mga groceries, yung mga nag-aaral, 'di ba? Hindi nyo pa ba kaya unawain yan? Hindi nyo pa ba kaya i-appreciate yan? Hindi pa ba? Ano pa ba? Ano bang gusto ninyo? Maging robot na lang sila porket nagcha-charity vlogger? Kayo na ang magbigay ng mga ano kung ano yung gusto nilang gawin, magpaikot sa kanila. Yun na lang ba yun? Para sa akin hindi. Kung mayroon na sigurong karapatan, sila yun mismo. Kaya minsan nakakalungkot lang, no? Ako, parang parang nasasaktan ako kasi kadami-dami kong nakikita dyan na talaga nga naman against kay Kuya Bal. Yung parang feeling nila yung naging napakasama pang tao. Hindi ko talaga ma-gets. Hindi ko alam kung saang parte nila tinitignan yung mga nakikita nilang kamalian. Bakit hindi nila ma-appreciate yung mga kabutihang nagagawa? Isamantalang sila bash ng bash, gawa ng ganitong content tungkol kay Kuya Bal, disagree. Sila nga ni wala namang sigurong naiambag sa mga Pilipino, sa mga mahihirap, no? Hindi naman ako nag-aano dito nagmamagaling na parang marami akong alam. Ang akin lang naman is opinion ko to, no? Kaya minsan nakakalungkot lang, doon lang ako nasasaktan na sa bawat problema. Alam ko kay Kuya Bal, wala na yan kasi sanay na siya dyan eh. Buhay na niya yan. Pero as viewer, yung parang masakit lang na minsan ang hirap lang intindihin na sabi ko, sa mga ginagawa niya, parang mga bulag pa rin yung iba. Na parang hindi pa rin nila nakikita kung ano yung kagandahan ng mga ginagawa at resulta. At pilit nila yung binubura ng mga kagandahan at gusto nila patungan ng pangit na kung ano-ano yung masasabi nila. 'Di ba? So, nakakalungkot. Yung nakakalungkot, masakit. Masakit isipin, masakit intindihin. Bakit? Or dahil ba sa inggit? No? At saka ito pa guys, no? Kung ano man ang issue siguro ng Rochelle at saka Rowell, para sa akin hindi yan big deal eh. Personal na buhay nila yan. Although, ano yan dito sa social media, open. Kasi open ang buhay nila sa social media, no? Alam natin yan na ang kwento ng buhay nila is open sa social media. Pero, bigyan naman natin sila ng freedom, kalayaan, na magdesisyon sa mga buhay-buhay nila, no? Kung mag-break man sila, mag-break. Kung maging sila forever, maging sila forever. So, wag naman yung porkit parang gusto na natin idikta ang lahat na kung ang gusto talaga natin is maging forever ang Rochelle, yun ang dapat natin i-push. Kung nandoon na tayo na sinusuportahan natin yun, gusto natin yun. Yun ang gusto natin makita, no? Pero, suporta lang tayo. O sige, pinush natin, o na, dapat kayo na. Hindi nag-work. So, hayaan na natin sila. Kasi personal na buhay nila yan. So, may freedom sila, may karapatan sila kung ano yung gusto nilang mga desisyon sa buhay. Huwag yung parang katulad dyan, maghihiwalay or nagbe-break or nagkakaroon ng samaan ng loob. Parang dahil sa mga ganyan, parang ang suporta, nawiwindang na rin. Kaya, minsan hindi mo talaga maintindihan kung ano yung dahilan ng pagsuporta nila. So, nakakalito. Pero, yun nga. So, may mga tao tayo, mga nanonood, mga supporters na may kanya-kanya rin pananaw, opinion, or masasabi, no? So, nakakalungkot lang na dapat is magkaisa na lang yung buong kalingap
at magkaisa tayo ng mga viewers na suportahan sila para mas marami pa silang matulungan, mas marami pa silang maabot. Hindi yung pinag-aaway-away sila na sila mismo mag-aaway-away, no? Okay, sabi natin sa kanila, okay yun kasi content yun. Pagkakapirahan nila yun, no? Pero nawiwindang, nakakawindang. So, ako na ano lang ako, no? Yung nasasaktan, iwan ko ha, nasasaktan lang talaga ako para kay Kuya Bal. Kay Kalingap Rob na halos mga nababash pa sila. Kung ano-ano pa yung mga nasasabi. Kay Ate Edna. Na kung imulat natin yung mga mata natin, maganda ang ginagawa nila. Adhikain nila. Ang masakit lang sa atin kasi ayaw na natin sila bigyan ng karapatan maging tao. Pag tao ka kasi, karapatan mo ang hindi ka perfect. Nagkakamali ka. Mahina ka. So bakit parang gusto na lang talaga natin idikta yung lahat? Parang ayaw na natin makitaan sila ng kahinaan, ng pagkakamali. Parang gusto natin na makita na lang sa kanila perfect. Wala nga perfect eh. Tao pa rin sila. Nagbo-vlog lang sila, nagcha-charity sila, pero tao sila. Kung ano yung mga ginagawa natin na mga viewers, gagawin din nila yun. Kasi mga tao ang mga yan kagaya natin. Huwag ninyong i-push na maging perfect sila sa paningin ninyo. So, yun lang kasi ang mahirap dun eh. Kaya, dami-daming gulo, dami-daming issue. Kasi, bakit? Itong mga nasa labas, yun ang mga diktador. Kaya, hindi si Kuya Bal ang diktador. Mga bashers ang diktador. So, yun. So, yun nga guys. So, dito sa mga talagang totoong nakasuporta kay Kuya Bal, kina Kalingap Rob, kina Ate Edna. So, tuloy lang natin ang pagsuporta, no? So, wala tayong magagawa dito sa mga nambabash, dito sa mga tao na mga feeling nila sila yung magaling, no? So, bahala sila. Basta tayo, susuporta tayo. So, yun lang guys. Thank you for watching.